Ngayon ay nasa ikalawang linggo tayo ng Adbyento. At kapag ikalawang linggo ng Adbyento, ang ibinibigay sa atin palagi ay si Juan Bautista. Ika-contextualize lang natin mula doon sa ating ebanghelyo. Ang sabi ng propeta Isaías, "Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan." Kung babalikan natin, halimbawa kung kayo nagsimba nung December 8, tayo nagmiha sa munisipyo. At yon ay dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria o Immaculate Conception. Doon sa palitan ng usapan ng Mahal na Inang Maria at ng Anghel Gabriel, ay nabanggit ang pangalan ni Elizabeth. Sino naman, Father, si Elizabeth? Ang sabi ng Anghel Gabriel sa Mahal na Birheng Maria, natatandaan mo ang pinsan mong si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y matanda na at baog. Ngunit ngayon ay ika-6 na buwan ng kanyang pagbubuntis. Sino ang dinadala ni Elizabeth sa kanyang sinapupunan? Nasa panukulan. Ano naman, Father, nasa panukulan yung dinadala ni Elizabeth sa kanyang sinapupunan? Dahil pagkatapos ng Annunciation, March 25, come June 24, piyesta sa panukulan. Sino ang patron nila? San Juan Bautista. So ang dinadala sa makatwid ni Elizabeth sa kanyang sinapupunan ay walang iba kung hindi si Juan Bautista. At si Juan Bautista ang tinutukoy ng propeta na mauuna sa Panginoon. Kaya literally, nauna siyang ipinanganak upang ihanda ang kanyang daraan. So si Juan Bautista. That's the first time na inintroduce sa atin si Juan Bautista. Bagamat wala pa siyang pangalan sapagkat hindi pa siya ipinapanganak. At alam natin ang kanyang ina ay si Elizabeth. Iyon ang ayon sa sinasabi ng propeta Isaías. So pag nauna may dumating ng mauuna upang ihanda ang daan ng Panginoon, susunod na ang Panginoon. Okay? Kaya after 6 months, sinilang naman ng Panginoon. Okay? Kaya ngayon yung pinaghahandaan nating isa. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung kaugnayan nito sa ating Panginoong Jesucristo, 3 bagay ang gusto kong pagnilayan natin. Una, sabihin natin yung intimacy. Okay? Intimacy. Intimate. Okay? John the Baptist was intimate to the Lord. Siya ay malapit sa Panginoon bilang kaibigan. An intimate friend. Pangalawa, pwede nating sabihin, John the Baptist was a credible witness. He was a credible witness. At pangatlo, si John the Baptist was a joyful disciple. Intimate friend, credible witness, joyful disciple. Tandaan niyo yung 3 yan. Baka makalimutan ko mamaya. Intimate friend, credible witness. Ano nga yung pangatlo? Joyful disciple. Pag sinabi nating intimate friend, alam mo ninyo, pag pinag-usapan natin yung gospel, ang Panginoong Jesucristo at si Juan Bautista, sinasabi din sa banal na kasulatan, ang Panginoong Jesucristo is the groom. Christ is the bridegroom. Pag sinabi natin groom o bridegroom, ang lalaking ikakasal.
Hindi ba? John the Baptist is the best man. Okay? Ngayon, kayo na nakaranas ikasal, bagamat nawala ng forever yung iba, pag kukuha kayo ng best man, sino kukunin ninyo? Yung best friend ninyo. Hindi ba? Meron bang iba? O di kaya yung kapatid ninyo? O di kaya yung pinsan ninyo? But anyone who is very close to you. Someone very intimate. Hindi ba? Opo. So ganun yung usapan doon. No? The bridegroom and the best man. Jesus Christ, the bridegroom. John the Baptist, the best man. At alam po ninyo sa mga pagbabahagi ko sa inyo, doon sa kasalan, nauuna yung best man. Doong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? At sabi natin, ang 4 na yugto yun, no? Betrothal, dotatio, conjugio, communio. Ano yung betrothal? Mary was betrothed to Joseph, parang pamanhikan. Nag-usap na sila pero hindi pa sila nagsasama. Kaya nung malaman ni Jose na buntis na mahal na birhen, nagbalak siyang hiwalayan ito ng lihim. Bakit mahalaga yung paglilihim? Kasi pag sinabi niya sa mga tao na yung kausap niyang ikapakasal sa kanya, bagamat hindi pa sila nagsasama, ay buntis na, ang parusa doon, kamatayan. Babatuhin siya hanggang sa mamatay. The role of the best man is to wait doon sa place of marriage. Kukunin kasi yung dalaga o yung babae, tapos mag-iilaw yung mga dalaga. Pupunta na sila doon sa mismong lugar ng kasalan. Hindi ba? Yun. At yung pwede na tumagal yun. It can take hours, even days. Grabe naman, tagal ng usapan kung magkano ang ibabayad. Nag-negotiate pa sila But the role of the best man is to be with the people. At sasabihin niya sa mga tao, huwag kayong mag-alala. Sigurado ako, matutuloy ang kasal. Kasi pwedeng hindi matuloy kung hindi magkasundo sa dowry. Pero yung best man assures the people, the guests, matutuloy ang kasalan. Darating iyon. Hindi ba? Parang siya yung nag-entertain sa mga tao. That's the role of the best man. To assure the people that he will come. Darating iyon. Maghintay tayo. Huwag kayong mag-alala. Okay? Kaya yung intimacy between them, mutual yung affection nila sa isa't isa Ang sabi ni John the Baptist, someone powerful than I will come after me, and I am not worthy to tanggalin yung tali ng kanyang panyapak. And then, for the part naman ng ating Panginoon, sasabihin niya, sa lahat ng mga isinilang, walang hihigit pa kay Juan Bautista. So, meron silang mutual affection. They were cousins kasi magkapinsan daw si Elizabeth at saka si Mama Mary. So magpinsan din sila. At the best man and the bridegroom. Ganun ka-intimate yung kanilang relationship.